nang hinayang siya kung bakit hindi daw tinuluyan si Father Darwin. Narito po ang kanyang video. Yan. Kailan mo na mga igsoon? Sabi nung sa baba, mga kapatid, yung nasa taas, kilala niyo ba yan? Mo na si Edmundo Pilapil. Yan si Edmundo Pilapil. So mo ni ang protestante nga magsig-atake sa simbahan Katoliko. Yan yung protestante na panay atake sa simbahang Katoliko. Nya naa siya komentaryo mahitungod ni Father Darwin. At meron siyang komentaryo patungkol kay Father Darwin. Patinggan niyo kanyang komentaryo. Nakuyapan man daw ni. Hinimatay. Si Father Darwin, hinimatay. Lagi-lagi. Si Father Darwin, hinimatay. Ang reason ba't hinimatay si Father Darwin, yun ay yung naglaro sila ng tennis. Hindi ko alam kung si Bishop ba yung kanyang kalaro doon, si Bishop Abbott. Kasi pagkakaalam ko, paboritong game ni Bishop Abbott ang tennis. So, si Father Darwin nakikipaglaro ng tennis nung hapon na yon. And then, syempre, kumukulo pa yung dugo, di ba? Kumukulo pa yung dugo dahil pagod. Biglang upo. Nung biglang umupo, hindi ko alam anong paliwanag ng siyensya dyan. Kasi may mga sasabi kasi na kapag ikaw ay nag-jogging, huwag kang uupo pagdating sa bahay. Tayo ka lang, relax. Hintay mo ng ilang minuto bago ka umupo. Pero Darwin kasi, sobrang kumukulo pa yung dugo niya, very active sa paglalaro, then biglang umupo. Yayon, something wrong, nahimatay. Na-live nga yun ni Giovanni Bulot. Na-live ni Giovanni Bulot yung pagkahimatay niya. So, yun, tinulungan sa Darwin, padre, na lahat, kasi hinimatay. Ito sinasabi ngayon ni Edmundo Pilapil, hinimatay si Padre Darwin. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Pero hindi siya pinatay agad ng Diyos. Hindi siya pinatay agad ng Diyos. Bakit papatayin? Bakit papatayin? Napakalaki ng misyon ni Padre Darwin. At saka sa natutulungan niya ni Padre Darwin, hindi kumakalahati ang mga natulungan nitong Edmundo Pilapil. Marami ang simula nung nagipagdebate siya kay Ramel Parba na hindi kayang gawin ni Edmundo Pilapil. Maraming mga Katoliko na galing sa INC ni Manalo ang bumalik sa Iglesia Katolika. Maraming mga Katoliko ang nalipat sa ibang sekta gaya ng SDA, ng Baptist, ng Born Again. Napagkatapos ng debating yun, nagpa-adult catechism sa amin dalawa ni Brother Edgar Laugan doon sa Loon. Kasi kami naghahandle ng adult catechism eh. And then, sabi niya, hindi siya kaagad pinatay ng Panginoon. Ano ang reason niya? Tungod kay gitagaan siya chance. Nga tuliro niya ang iyahang kinabuhi. Dahil binibigyan siya ng chance na tuwirin niya ang kanyang buhay. Ano ba ang kailangan niyang ituwid sa kanyang buhay? Musugot mo sa dili, daghan gyud gipahisalaag aning tawhana. Dahil sa ayaw niyo sa gusto, marami na niligaw ang taong yan. Ngayon, kung i-analyze mo, sa term, maraming iniligaw ang taong yan. Then sa term, sinabi niya na hindi agad siya pinatay. Sa madaling salita, nanginayang itong taong ito, bakit hindi agad namatay? Kasi, nagliligaw eh. Kung hindi lang sana dinugtong yung term na maraming nailigaw, malamang hindi ko iisipin yon. Pero naidugtong niya kasi na maraming iniligaw. Tuloy natin ang video. Kaya ang iyang teaching, dili subay sa Biblia. Kaya mga teaching daw ni Father Darwin, hindi daw naaayon sa Biblia. Pasensya ka na, Edmundo Pilapil, hindi kasi ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Walang talata sa Bible. Marami nang nag-attempt ang mga Seventh-day Adventist na labanan si Father Darwin sa temang yan. At ang unang nakaharap, yung nangyaring debate sa Cagayan de Oro kung saan si Brother Wendell Talibong
ang humarap laban kay Julito Daig at kay Glenn Alado. Kung saan pinatunayan ni Brother Wendell Talibong na ang iglesia siyang haligit siyang haligit sa liga ng katotohanan na tinutulan naman nila. Pero inaamin na kanilang The Ministry Magazine na Catholic Church nga. Kaya nga ayaw pabasa ni Glenn Alado yung The Ministry Magazine eh. Ang gusto niya, basahin lang ni Brother Wendell doon sa kanilang fundamental belief. At eto nga sinasabi nila daw na maraming teaching sa Katoliko, hindi rin naayon sa Biblia. Lahat ng teaching namin na hindi nyo mabasa letra por letra sa Biblia ay naaayon sa Biblia. For example, isang talata lang. Maraming beses na natin itong ginamit sa mga protestante during live talakayan, during live dialogo. Walang nisa man sa kanilang nakagiba. Bagkos, inaamin pa nila na yun nga pagkahulugan. Naalala ko yung pastor ng Baptist na nagkipagtalakayan sa akin kamakailan lang. Tinutulan niya kasi nakalagay daw doon, pati sa SLTV ganun din. Tinutulan nila kasi nakalagay siya doon, ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ano man ang iyong kakalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Hindi naman sinasabi dyan na ano man yung ipagbawal sa lupa, ipagbawal sa langit. Ano man ang yung ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Hindi naman ganyan ang sinasabi. Sabi ni SLTV tsaka nung isang pastor Baptist na kapag hindi niya nangyayari yung kanyang gusto, hindi makapagpigil na hindi ako sapawan, hindi ako sabayan. Kaya yun, isang talata lang yan. Lahat ng doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na sinasabi nilang hindi nakasulat letra por letra sa Biblia ay naaayon sa Biblia. Isang talata lang katapat niyan, Mateo 18:18. Huwag kayong manghinayang na gamitin yan. Alam niyo kung bakit? Maraming beses na natin yung ginamit sa live talakayan. Sa isang protestante, ni isa ba may nakagiba? Wala. Ni isa ba may nakawasak sa talatang yan? Wala. Bagkos inaamin pa nilang totoo. Ang problema lang nila, hindi nila masabi na sila ang iglesyang pinagsabihan yan. Bakit? Kasi may maituturo tayong taon kung kailan sila nagsimula. At kung sakali man na hindi natin matrace ang exact date kung kailan sila nagsimula, hindi naman nila masagot ang katanungang ano ang ginawa nila ng kanilang iglesia noong ginawang isang libro ang Biblia. Oh? Dati, ang Biblia, naka-scroll lang yan. Kung natandaan nyo sa Lucas 4:18, nagbasa si Kristo ng kasulatan sa loob ng sinagoga, binigyan siya ng isang scroll. Binuklat niya ang scroll, binasa niya. At yung binasa niya, bahagi lang yon ng aklat ni Isaias, ilang verses lang yon. Scroll eh. Sabi niya, natupad ang sinasabing ito ng kasulatan. Ngayon, nagalit yung mga Hudyo sa kanya doon sa loob ng sinagoga. Kasi sa kanila kasi naangkin niya yung propesiya. No? Binuklat ni Kristo yon. Yun lang nabasa doon. Meron pang Genesis, meron pang Levitico, meron pang Exodo. Kasama ba sa binuklat ni Jesus sa sinagoga? Hindi. Bakit? Bahagi lang yon ng scroll na isinulat ni Propeta Isaias. Anong ginawa ng mga protestante? Sila ba yung nag-compile para gawing isang libro? Sila ba yung nag-translate? Sila ba naglagay ng chapter o verses? Anong ginawa nila? Ang sagot, wala silang ginawa. Bakit? Dahil hindi pa sila existido ng panahong yan. Huwag niyong sabihin sa akin na wala kayong ginawa. Kasi walang ibang magko-compile niyan, ang tunay na iglesia lang.
kiniklaim nyo kayo tunay na iglesia. Anong ginawa ninyo? Ba't walang maisagot? Kasi hindi pa sila existido nun. Tignan nyo ha. Sino ang head pastor nila ngayon? May maisasagot yan. Halimbawa, at ipagpalagay sa ang dating daan. Sino ang kanilang presiding minister? Ang sagot, Daniel Rason. May sagot. Tanungin nyo sila, noong 1521, nung nakapasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, sino ang presiding minister ninyo? Sasabihin nila si Kristo. Teka, 1521 na yun, matagal siyang umakit sa taas. Iniwan niya si Pedro. Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Iniwan niya ang iglesia kay Apostol Pedro. Tapos 1521, si Kristo na mamahala. Nasaan yung chapter nyo nun? Hindi masagot. Bakit? Kasi puro kasinungalingan, puro kabulaanan. Ito namang si Edmundo Pilapil na ito, sabi niya, marami nang nailigaw ang taong yan. Hinimatay, di ba? Pero hindi pa siya pinatay. Oh. Sa madaling salita, nanghinayang to. Tingnan nyo yung pagkakasabi ha. Maraming nailigaw ang taong yan. Yung mga teaching niya, hindi naayon sa Bible. Inimatay, di ba? Kaso hindi namatay. Oh. Huwag niyo sabihin sa akin, nagawa-gawa ko lang yun. Nauunawaan naman sa konteksto. Nangihinayang ang pastor na ito, tuloy na video. Meaning, dili subay sa pulong sa Ginoo. Yan. Kailan mo na? So, ibig sabihin, talagang totally nang hinayang siya kung ba't hindi pinatay. Ulitin natin ang video ha, yung pagkabanggit niya. Rio, mahitungod ni Father Darwin. Nakuyapan man daw ni. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Ngano? Tungod kay gitagaan siya chance. Nga tuliro niya ang iyahang kinabuhi. Kay musugot mo sa dili, daghan gyud gipahisalaag aning tawhana. Alam nyo kami mga Katoliko, Edmundo Pilapil, nanonood ka ba ngayon? Saan nanonood ka? Kami mga Katoliko, kung para sa amin maraming inililigaw ang taong yan, hahamunin namin sa isang diskusyon. Hahamunin namin sa isang talakayan para magkasetong na tayo. At least kung sakali magpatuloy ka, magpatuloy ako. Once upon a time may nangyari na booking na ikaw ang nagkakamali. And sana, kung may reklamo itong si Edmundo Pilapil, tanggapin mo yung challenge si Father Darwin. Merong challenge si Father Darwin sa lahat ng mga pastor protestante. At ito yung challenge niya. Kung sino mang pastor protestante ang kayang magpatunay ng iglesyang kinaaniban niya can be traced back to the first century kung saan si Kristo ang nagtatag, harapin siya sa isang harapang debate. Hamon yan ni Father Darwin sa lahat ng mga pastor protestante na feeling nila sila yung tama, sila ang tunay na iglesia, hinahamon kayo. Kasi lagi na lang kami na natitindig eh. Sabi ni Padre, kasi may dumating from Bayugan, nakalimutan ko ng pangalan nun. Ang gusto niya magipagdebate kay Padre Darwin. Akala niya si Padre Darwin magtitindig na ang Katoliko can be traced back to the first century. Akala niya Padre Darwin magtitindig nun. Sabi ni Padre Darwin, mali siya nang napakinggan. Kasi, ang sabi ko, lahat ng mga pastor na may kakayanang patunayan ng iglesyang kinaaniban nila can be traced back to the first century. Church founded by Jesus Christ, hinahamon niya na harapin siya sa isang face-to-face live debate. Ito naman Edmundo Pilapil. Kung sa tingin mo marami siyang iniligaw, bakit hindi mo tanggapin ang challenge niya? Sabi mo kasi marami siyang iniligaw. Ba't hindi mo tanggapin ang challenge ni Father Darwin?
hamunin mo siya sa isang face-to-face debate sa Tagbilaran, kasi pinapayagan si ni Bishop sa Tagbilaran lang. Ha? Huwag kayong mangarap, gaya ba ni Tell the World ba? Yung matakutin sa Tell the World. Matakutin yun. Yung matakutin na si Tell the World, ha? Gusto niyang labanan si Brother Darwin face to face. Sabi ko sa kanya, o sige, pasukin mo yung Bohol. Yan natin kung otorisado ako pumasok sa Bohol. Sabi niya, ay wag sa Bohol. Papuntahin mo yan sa sa ibang lugar. Uy, hindi siya pinapayagan ng bishop. Hindi siya pinapayagan ng bishop. Ang gusto ng bishop, sa Tagbilaran gaganapin ang mga debate ni Father Darwin. Sa Tagbilaran gaganapin. Una, si Father Darwin ay parish vicar. Sa madaling salita, laging hinahanap sa parokya. Kaya dapat yung mga lakad niya is naaayon sa authorization ng bishop. Ngayon, gusto nyo makadebate sa Father Darwin, feeling nyo, kayo tama, Edmundo Pilapil, hamunin mo siya face to face. At pwede kang tumawag sa akin. Saan mo ko pwedeng matawag? Dito sa aking cellphone number na nasa screen. Pwede mo kong tawagan dyan. Makakapasok yung call mo. And then, ating schedule yung debate nyo ni Father Darwin. Di maganda, di ba? Patunayan mo. Kasi, dapat, pag akay ka ng mga tao, papasukin mo sa iglesia, dapat yung iglesia mo, kung saan mo sila pinapapasok, dapat iyon can be traced back to the first century, founded by Jesus Christ. Dapat ganon. Kasi nangaakay ka ng mga membro, pero hindi mo kayang patunayan ng iglesyang kinaaniban mo can be traced back to the first century. Can be traced back to the first century. Church founded by Christ, then ikaw ang nagliligaw. Ikaw ang nagliligaw. Yung iglesia nyo ang nagliligaw. Kaya para malaman kung kaninong iglesia ang nagliligaw, tanggapin nyo ang challenge ni Father Darwin. Kung sino mang pastor, protestante, ang may kakayanan na patunayan ng iglesyang kinaaniban niya can be traced back to the first century church founded by Christ. May tumatawag. Ay tinatanggap yan. Wait lang muna ha. Hello? Hello? Nawala. So, yon ang natin ngayon na sana Edmundo Pilapil makarating sa iyo ang mensahe kong ito. Na sabi mo maraming nailigaw, tanggapin mo yung challenge, patunayan mo ng iglesyang kinaaniban mo can be traced back to the first century para malaman kung sino sa inyong dalawa ang nagliligaw. Kasi meron na kami, hindi na kailangan patunayan, meron kaming history. Yung aming apostolic succession, isa na yun sa history namin andun ka, may Katoliko na before pa ng before 1054. May Katoliko na before 382. May Katoliko na before 110. At may Katoliko na doon sa first century. May Katoliko na. Kaya na patunayan yan, pero nakakasawa kasi kami lang lagi nagpapatunay. Tapos yung Protestante, kapag sila nagribat, itatakbo sa aral. Hindi! Kasi yung iglesia, may aral yan. Kung aral pag-uusapan natin ito, hindi mo na matitrace back yung iglesia mo. Tingnan mo nangyari doon kay yung pastor ba na baptist na nababasto sa akin kapag naiipit siya. Anong ginawa sa debate namin dalawa?
Sabi ko sa kanya, patunay mo na iglesia kinaaniban mo ay iglesia tinatag ni Cristo, can be traced to the first century. Ang ginawa niya, doon siya sa the Trail of Blood. Trail of Blood na hindi sinasanggayon ng mga historian kasi lack of historical evidence. Akalain mo, 1000 AD, meron na daw ang Anabaptist? 1000 AD, 1100, may Anabaptist na. Saan mo kinuha yung referensya? Trail of Blood. Maliban dyan, meron kang may pakita referensya na ang Anabaptist, meron ng Anabaptist sa year 1100. Sabi niya, wala, Trail of Blood lang. Pero yung sinasabi ng mga history about sa Anabaptist, nagsimula ang Anabaptist 1589. 1589, sabi mo siya, 1100. Tatlong referensya nilabas ko nun, tatlong referensya. History ng Anabaptist, talaga nagsimula sa 16th century. Ba't sa'yo, naging 1,100? Naglabas ka ng ibang referensya na hindi na Trail of Blood. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yung Trail of Blood nyo. Kayo gumawa niyan eh. Sabi niya, saan ebidensya nyo kami gumawa niyan? Kayo gumawa niyan. Ang umamin sa akin, Baptist din. Lighthouse Baptist sa Ozami City, umamin siya sa akin na ang the Trail of Blood na reference gawa lamang ng Baptist. Sabi niya, sino yun? Bigyan mo sa akin pangalan. Hindi ko na may bigyan sa pangalan. Matagal na yun eh. Wala. Ako, pwede akong kumuha ng kanyang referensya. Sabihin ko lang na may nagsabi sa akin na Katoliko, ganito, ganire. So, tinatanggi niya. Ngayon, nakapagpalabas na ako ng author at saka religious affiliation ng author, sabi naman niya, tama, Southern Baptist nga, pero yung history, galing naman siya history. Ha? Kung yung history sinasabi, kung yung history sinasabi ng the Trail of Blood ay galing sa original, makapagpakita ka ba sa akin ng referensya na hindi Trail of Blood ha? Na ang Anabaptist nagsimula 1,100. Sabi niya, hindi, Trail of Blood lang bibigay ko. Edmundo Pilapil, nakikinig ka ba ngayon? I dare you, tanggapin mo ang challenge si Father Darwin para makita kung sino ba ang nagliligaw. Si Father Darwin ba o ikaw? Okay. Kaya next time, wag mong pangarapin na mangyari yan. Wag ka. Nangihinayang ka, hindi natuluyan eh. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nagpakilala ka pa namang pastor. Kahit ako lang labanan mo, okay lang naman sa akin yun eh. Kaso, ang gusto mo kasi Father Darwin, meron ding 3A Media member, si Tell the World. Nag-post, minention ng pangalan ko, para saan yung mention, para mapansin ko, di ba? Nang pinansin ko siya, sabi niya, hindi ikaw yung mga tinatawag kong undesirable opponent. Naging ako undesirable opponent. Kung undesirable pala ako, ba't mo ko minimension? Anong expectation mo kung makita ko yung post mo? Ganito lang ako? Ganyan? Hindi, talagang magre-react ako doon. Nag-react ako. Sabi naman niya, nang nag-react ako, sige, mag-live dialogue tayo online. Anong sagot niya? Undesirable opponent kita. Ang maganda ganito. Sabihan mo yung pari nyo na hamunin ako. Patuturuan pa ako? Ba't ako utusan mo? Hindi ka naman niya kilala. Ikaw ang maghamon kasi kilala mo siya. Hindi ka niya kilala, ba't kanya hahamunin? Diba? Hindi ka niya kilala ba't ka hahamunin niya? Mas maganda, siya ang kilala mo, ikaw ang maghamon. At make sure na kapag ginawa mo na yan, otorisado ka ng Seventh-day Adventist na pasukin ng Bohol. Kasi lahat ng mga SDA debater, pinagbabawalan ng SDA sa Bohol na pasukin nila ang Bohol sapagkat wala silang tiwala sa mga SDA debater dahil pagkaharap kami ni Father Darwin, laging kulelat.
laging kulelat, laging butata. Nalala ko yung debate namin doon sa doon sa Loon. SDA debater, Jimmy Ranises, sabi niya, ang pari daw na Katoliko ay successor ng demonyo. Hinanapan siya, saan mababasa? Ang binigay na referensya, yung doktrina Kristiyana, na ang mga paring Katoliko, ang Santo Papa, ay ang successor ni Kristo sa lupa. Ni Kristo pala, hindi pala ng demonyo. Ang nakalagay doon sa Bisaya, kinsa mo ng mga Katoliko. Ang mga Katoliko mo ang mga membro sa simbahang Katoliko nga nagtuo nga ang Santo Papa puli ni Kristo sa yuta. Tagalog, na ang Santo Papa ay ang kahalili ni Kristo sa lupa. Ay, kahalili. Sabi ni Brother Darwin, sang-ayon ka ba na ayon sa binasa mo, kahalili ni Kristo o kahalili ng demonyo? Hindi na sumagot si Ranises. Doon naman sa amin, di ba din naman ni Heraclo Chavez, ganun din. Sabi mo kasi na yung aming linggo, hindi Sabat. Ngayon, nasa harapan mo itong Bibliang hawak ko na ang Domingo, tinatawag na adlong ipapahulay o Sabat. Tinatanggap mo ba? May nabasa ako rito. Anong sabi niya? Bogos yan. Nagahamon siya. Dapat basahin mo sa Biblia na ang Domingo, adlong igpapahulay o Sabat. Pag nabasa mo, nalo ka na. Nang binasa ko na agad, kasi showdown yon. Nang binasa ko na agad, sabi niya, bogus yan. Binasa ko, sabi niya, bogus yan. Hindi natalo na kasi may nabasa ako. Sabi niya kasi pag nabasa, talo na siya eh. Eh nabasa ko, titalo na siya. Ayaw niya tanggapin, sabi niya, bogus yan. Ganon. Meron pag isa, hindi raw ako lumalaban daw kapag yung aking mga reasoning tinatanong daw. Eh gustong gusto ko nga yun eh. O diba, wait lang. Ayan, tuloy tayo. So, sana makarating ito kay Edmundo Pilapil para mag-response na siya. Minention ko siya sa live natin. Minention ko siya. Sana magbigay siya ng mensahe na lalaban siya. Tinatanggap niya ang challenge si Father Darwin para magkaalaman kung sino ang nagliligaw. Siya ba o si Father Darwin? Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi magre-response yun. Alam niyo kung bakit? Takot. Okay, so... To make his message known, he's our response.